Siya'y magiging malakas and do exploits. Makakagawa siya ng kabayanihan. Hallelujah, bibigyan siya ng knowledge ng Diyos. Hallelujah, dahil sa pagkakilala niya sa Panginoon, dahil malalim ang pagkakilala niya sa Diyos, makakagawa siya ng dakilang bagay sa mata ng mga tao sa ikapupuri ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, dahil sa malalim na pagkakakilala sa Diyos. Amen. Hallelujah. Tanungin mo ang iyong katabi, kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo ngayong umaga? Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Dapat hindi lang natin siya kilala sa kanyang pangalan. Yes, ang kanyang pangalan ay makapangyarihan sa lahat. Yes, mga kapatid, pag binanggit mo ang pangalan ng Panginoon, ang may sakit ay gagaling. Amen. Amen. Hallelujah. Pag ginamit natin ang pangalan ng Panginoon, ang taong depressed ay nawawala. Ang spirit of depression, mga kapatid. Tunay na makapangyarihan ang Panginoon. Ngunit merong naisituro sa atin ang Biblia na mas lalo pa nating laliman ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Dahil pag mas lalong malalim ang pagkakakilala natin sa Diyos, mga kapatid, mas lalo tayong titibay, sabi ng Bible. Mas lalo tayong tatatag at makakagawa tayo ng mga dakilang bagay. Hallelujah, dahil sa malalim na pagkakakilala natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay maraming attributes. Marami siyang katangian. Marami siyang kayang gawin, mga kapatid. Ngunit merong 5 katangian akong sasabihin sa inyo, mga kapatid. Hallelujah, para medyo magkaroon tayo ng background sa Diyos. Na hindi lang siya mapagmahal. Amen. Siya rin ay hukom, mga kapatid. Amen. Siya rin ang ating tagapagligtas. At yung 5 attributes na ito ng ating Panginoon, siya po ay omnipresent. Hallelujah. Walang lugar na wala ang Diyos. Sabi ni Haring David, mga kapatid, maging sa ilalim ng lupa, naroon ang Panginoon. Hallelujah. Walang lugar na hindi napupuno ng Diyos. Hallelujah. Maging sa universe na pupuno ng Panginoon. Walang sukat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Kaya pagkilala mo talaga ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Talagang pupurihin mo ang Panginoon. Amen. Tunay na pagkilala mo ang Panginoon, malalim ang pagkakilala mo sa Diyos, ito yung magiging dahilan upang mas lalo kang tumibay sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Siya po ay omnipresent. Walang lugar na wala ang Diyos. At siya rin ay omniscient. Ibig sabihin ng omniscient, all-powerful, mga kapatid, Almighty God. Siya ay makapangyarihang Diyos. Yes. Hallelujah. Kaya walang Kristiyanong nangihina dapat. Bakit? Kilala mo ang Diyos na makapangyarihan at powerful. Ano mang problema, mga kapatid, hindi kayang lumagpas sa kapangyarihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran ngayong umaga. Basta ibigay mo lamang sa Panginoon. He is omniscient, mga kapatid. Hallelujah. He is powerful, Almighty God. Hallelujah. At yung pangatlo, siya po ay immutable. Ibig sabihin ng immutable, hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Kung paano niyang pinagpala si Abraham, si Jacob, mga kapatid, ang lahi ng Israel, ganun ka rin niya pagpapalain dahil hindi siya nagbabago, mga kapatid. Kung merong may sakit noon na pinagaling ng Panginoon, kaya ka rin pagalingin sa mga oras na ating Panginoon. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Yes, hallelujah. Bagamat nagbabago ang tao, ngunit ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayong umaga, Hallelujah. hindi siya nagbabago, mga kapatid. Hallelujah. He is the same yesterday, Yes, hallelujah. today, and forever. Tunay na pagkilala mo ang Diyos, may malalim kang pagkakilala sa Panginoon. Titibay ka talaga, yan ang sinabi ng Bible. Hallelujah. At siya po ay omniscient. Ibig sabihin ng omniscient, all-knowing. Alam niya lahat. Hallelujah. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran na walang iba, si Jesus Christ, alam niya lahat ng meron sa iyo. Hallelujah. Baka sa ating sarili, may mga bagay na hindi natin alam sa ating sarili, pero ang Diyos alam niya kung anong meron sa iyo.
Hallelujah, lahat ng ating tinatago-tago sa ating mga puso na iniingatan na hindi malaman ng bawat isa sa atin, alam ng Diyos kung anong meron sa iyo. Yes, right. Hallelujah. Yes, Lord. May mga bagay na pagsubok sa ating mga buhay, kabigatan na hindi mo kayang i-share sa iyong katabi, sa iyong mahal sa buhay, na sinusolo mo lang, ngunit nakikita ng Panginoon ang iyong kabigatan. Hallelujah, dahil ang Diyos ay all-knowing. Praise God. At yung panglima, siya po ay omnitemporal. Ibig sabihin, nandun siya sa past mo, nandun siya sa present mo, at nandun siya sa future na hindi mo pa nararating. Amen. Hallelujah. Yan yung 5 attributes ng makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. At marami pa siyang attributes, mga kapatid. Hallelujah. Sa Daniel chapter 11 na ating binasa, amen, merong isang tao na maghahari sa Jerusalem. Yan ay propesiya ni Prophet Daniel. Merong isang taong maghahari sa Jerusalem na ang pangalan, mga kapatid, ay Antiochus Epiphanes. Hallelujah. Gagawa siya ng karumal-dumal sa templo ng Jerusalem. Hallelujah. At kikilalanin siya sa Jerusalem at kakatakutan siya. Bagamat kilala siya ng Jewish na gagawin niya ang karumal-dumal ang templo, mga kapatid, ngunit dahil makapangyarihan itong si Antiochus Epiphanes, wala po silang magagawa. Amen. At yan po ay nangyari na bago pumasok ang Roman Empire. Ang ibig sabihin ng Antiochus Epiphanes, nilagyan niya ng kanyang pangalan na God Manifest. Siya lang po ang nagbigay ng sarili niyang pangalan. It means, mga kapatid, siya po ay bulaang Diyos. Amen. Na naghari sa time, hallelujah, bago ang Roman Empire, bago ang Roman government, mga kapatid, naghari si Antiochus Epiphanes. At siya po ay pumasok sa Holy of Holies, gumawa ng kalapastanganan, kasuklam-suklam, hallelujah, at paninira sa banal na dako, at nag-alay ng baboy, mga kapatid. Nag-alay siya sa templo ng Jerusalem ng baboy, at ang baboy, alam naman natin yan sa mga Hudyo, yan po ay nagre-represent ng karumihan. Hallelujah. At ito'y inalay niya na nagpapahayag na kalapastanganan, hallelujah, sa templo ng Diyos. Alam natin yan, mga kapatid, na ito'y kakilakilabot sa harapan ng Diyos. Ngunit walang magawa ang mga Hudyo sa time na yan. At pumasok ang Roman Empire, Roman government, natapos ang pag-ahari ni Antiochus Epiphanes. Hallelujah. Ano ang point ko, mga kapatid? Sa time ni Prophet Daniel, ito ay may kahalintulad sa prophecy ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24 verse 15. Ito po ay may kahalintulad sa propesiya ni Jesus Christ na merong taong tatayo at gagawa ng matinding karumal-dumal, mas matindi pa sa ginawa ni Antiochus Epiphanes. Merong taong tatayo na walang iba yung Antikristo. Sabihin natin Antikristo. Antichrist. Hallelujah. Ito yung gagawa ng matinding karumal-dumal, mas matindi pa sa ginawa ni Antiochus Epiphanes. Hallelujah. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 15, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira at na sinasalita na sa pamamagitan ng Prophet Daniel na tatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Amen. Merong taong tatayo na walang iba yung Antikristo. Gagawa ng matinding kasuklam-suklam at katakot-takot na paninira. Lalaitin ang Diyos ng Israel. Lalaitin ang Panginoon na walang iba, ito yung Antikristo. Sa Revelation chapter 13 verse 4, Revelation chapter 13 verse 4, sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat binigyan nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa halimaw? Sabi nila, hallelujah, ang dragon ito po'y tumutukoy sa diablo. Ang dragon po dyan tumutukoy sa diablo, at yung halimaw ito naman ay walang iba ay ang Antikristo. Ang halimaw naman dito ay ang Antikristo.
Ang diablo binigyan ng kapangyarihan ng Antikristo, mga kapatid. Hallelujah. At sa time na yan, ang mga tao, dahil naghahari ang diablo at Antikristo, ang lahat ng mga tao ay madadaya at sasamba sa diablo, sasamba kay Antichrist, mga kapatid, sa Antikristo. Sa verse 5, mga kapatid, pinahintulutan yung Antikristo na magyabang, yung halimaw, pinahintulutang magyabang, laitin ang Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Verse 6, nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos. Nilait niya yung templo ng Jerusalem, ito yung tahanan ng Diyos. Yung lugar ng Israel, nilait niya. At lahat ng nakatira doon. Sabi ng verse 7, pinahintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos. Amen. Tayo mga mananampalataya, pinahintulutan siyang salakayin at gapiin yung mga hinirang ng Diyos. At binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Maghahari ang Antikristo, mga kapatid. And verse 8, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Amen. Lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa sasamba sa Antikristo, mga kapatid. Ngunit ito ang maganda. Sabi ng huling sentence, mga kapatid, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Praise God. Amen. Sino yung hindi sasamba sa Antikristo, mga kapatid? Ito yung mga taong yung pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito'y iningatan ng korderong pinatay. Hallelujah. Ito yung mga taong may takot sa Panginoon. Hallelujah. Ito yung mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Na kahit ang lahat ng tao ay sumasamba kay Antikristo, mga kapatid, yung mga taong nakasulat na ang pangalan sa aklat ng buhay, hindi yan luluhod kay Antikristo, mga kapatid. Sino ito, mga kapatid? Ito yung may malalim na pagkakakilala at mayroong malalim na knowledge sa Diyos na kahit i-torture pa, mga kapatid, na kahit mahirapan pa ang mga hinirang ng Diyos, dahil sa malalim ang pagkakakilala sa Panginoon, hindi sasamba kay Antikristo, hindi luluhod sa Praise Antikristo, God. mga kapatid. Bakit? Kilala niya kung sino ang Diyos na dapat Hallelujah. kilala niya kung sino ang Diyos na dapat luhuran, mga Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ito yung may malalim na knowledge sa Diyos. Hallelujah. I believe kung may malalim kang knowledge sa Panginoon, kahit dumating ang Antikristo, hindi ka talaga luluhod yan. Amen. Hallelujah. Kapag ka tayo'y merong malalim na pagkakakilala sa Diyos, may malalim na experience sa Diyos, hallelujah, na kahit anong gawin ng tao sa atin, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Kahit torturein tayo, kahit tayo'y patayin, mga kapatid, kahit may nakatutok pang baril sa iyo, pag kilala mo ang Diyos, mga kapatid, hindi ka susuko, hindi mo igigibap ang paglilingkod mo dahil may malalim kang knowledge sa Diyos. Amen. Kilala ko ang Diyos ko. Kahit sa kamatayan, hindi ko Hallelujah. iiwan ang aking Diyos na pinaglilingkuran dahil may malalim akong pagkakakilala sa Panginoon. Praise God. 1 John chapter 2 verse 18. Mumunti kong mga anak, ito ang huling araw. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Hallelujah. Kahit sa panahon natin ngayon, ang Antikristo hindi lang ito tumutukoy sa isang tao. Ang Antikristo, mga kapatid, ay lumalaganap na sa panahon natin ngayon. Ano po itong Antikristo? Ito yung tinatawag na Spirit of Antichrist. Hallelujah. Antikristo, ibig sabihin against Jesus Christ. Laban kay Jesus. Hallelujah. Isa sa senyales ng Spirit ng Antikristo, mga kapatid, ito po ay kabaligtaran sa ginawa ni Jesus Christ. Hallelujah. Diyan po natin malalaman
na kung ang tao ay may spirit ng Antikristo, mga kapatid, ito'y kabaligtaran sa ginagawa ni Jesus Christ. Bakit? Dahil ang Antikristo or Antichrist ay against Jesus Christ. Kung ang Panginoon ay mapagmahal sa makasalanan, ang espiritu ng Antikristo may galit sa kasalanan at hindi kayang magpatawad. Amen. Kung si Jesus Christ ay gumawa ng kaluguran sa Diyos nang siya'y nagkatawang tao, ang espiritu ng Antikristo gumagawa ng sarili niyang kaluguran. Hallelujah. At yung pangalawang senyales ng Spirit of Antichrist, hallelujah, dahil ayaw niya kay Kristo, ayaw niyang sambahin at purihin si Kristo. Hallelujah. Praise God. Ulitin natin. Yung pangalawang senyales ng Spirit of Antichrist, hallelujah, hindi yan magpupuri sa Panginoon. Glory to Bakit God. naman siya magpupuri? Against nga siya kay Jesus Christ. Hallelujah. I believe, mga kapatid, walang Antikristo rito. Amen. Amen. Bakit, mga kapatid, tayo'y worshiper ni Jesus Amen. Christ? Yes. Ay isa sa senyales, mga kapatid, ng Spirit of Antichrist. Hindi nagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Ngunit tayo, mga kapatid, ay nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Yung mga may espiritu ng Antikristo ayaw sambahin si Jesus Christ. Dahil bakit nga naman sila magpupuri? Hallelujah, para sa kanila ay tao si Jesus. Hallelujah, ba't natin sasambahin yan? Ang sambahin natin ay yung Ama. Amen. Hallelujah. Ngunit tayo naniniwala na ang Panginoong Yesus, hallelujah, deserve niya ang papuri. Deserve niya ang pagsamba. Deserve niya ang palakpak. Deserve niya ang pagsigaw, mga kapatid. Hallelujah, sa Kanya tayo nabubuhay. Hallelujah, sa Kanya nanggagaling ang ating lakas. Karapat dapat lamang purihin ang Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa panahon natin ngayon. Sa mga napapanood natin, mga pinapakinggan natin, mga kapatid. Hallelujah, mga pinagkakaabalahan natin. Bakit ko sinasabi ito? Dahil anumang naglalayo sa iyo kay Jesus Christ, sa likod niyan, mga kapatid, mayroong spirit ng Antikristo dyan. Bakit, mga kapatid? Kung yan po talaga ay kay Jesus Christ, ilalapit ka niyan kay Jesus. At kung yan ay sa Antikristo, ilalayo ka niyan sa Panginoon. Dahil galit yan sa Panginoong Yesus. Anumang pinapanood natin at anumang pinapakinggan natin na humihina ang ating spiritual life, na parang inilalayo tayo, mga kapatid, mag-ingat tayo. Baka sa likod niyan ay merong spirit ng Antikristo, mga kapatid. Isa sa palatandaan, mga kapatid, na nasa Panginoon ka pa kapag ka ang iyong bagay na pinapanood ay nilalapit ka sa Panginoon. Ang bagay na pinapakinggan mo, nilalapit ka sa Panginoon. Ito yung sinyales na kay Kristo ka. Pero kapag ka yung pinapakinggan mo ay parang nilalayo ka sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, parang pinapahina ang iyong spiritual. Mag-ingat ka, kapatid. Hallelujah, lumayo ka na sa bagay na yan. Baka mayroong spirit of Antikristo na yan. Hallelujah, kapag ka yung isang bagay na nagpapahina ng iyong pagpupuri at pagsamba, hallelujah, mag-ingat ka, baka mayroong spirit of Antikristo na yan. Dahil naniniwala ako, kung ano yung napakinggan mo na nagtutulak sa iyo upang magpuri ka, yan ay kay Kristo, mga kapatid. Amen. Hallelujah, dahil yung na kay Kristo, hallelujah, mas lalo mong makikilala ang Panginoon. Mas lalong lalalim ang pagkakakilala mo sa Diyos. Kaya napakalaga ang pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Napakalaga ng pagpupuri at pagsamba. Hallelujah, dahil sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, bumababa ang presensya ng Diyos. Yan yung magpapahayag upang mas malalim pa tayong, mas lumalim pa ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Amen. Pag nagbasa ka ng Biblia at nagpuri ka sa Espiritu at sa katotohanan, mas lalong magpapahayag ang Panginoon. Amen. Minsan pa nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi po sa susunod kong sasabihin, hindi ko po minamaliit ang edukasyon. Amen. Ang pag-aaral ay napakahalaga, mga kapatid. Amen.
Mag-aral tayo ng mabuti para sa kaluguran ng Panginoon. Amen. Ngunit sabi ng Genesis chapter 41 verse 1, praise God, ito po ay istorya patungkol kay Joseph, mga kapatid. Praise God. Sabi ng Genesis chapter 41 verse 1, at nangyari sa katapusan ng 2 taong ganap na si Paraon ay nanaginip. At narito na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog, at narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman, at nanginain sa talahiban. At narito na ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat, nagsiparoon sa tabi ng mga unang baka at tabi ng ilog. Verse 4, at ang 7 bakang magagandang anyo at matataba ay nilamon ng bakang pangit ang anyo at payat, sa gayon nagising ang Paraon. Ang Paraon, mga kapatid, alam natin ang istorya na ito. Ang Paraon ay nanaginip patungkol sa bakang mataba, bakang payat, at patungkol sa trigo, mga kapatid. Sa verse 8, nang magising ang Haring Paraon, nabagabag ang kanyang puso. Hallelujah. Kaya tinatawag na yung magagaling na magician, matatalino sa mga Egypt, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit kahit pinatawag niya yun para i-interpret ang kanyang panaginip, walang kayang magbigay, magpahayag kung ano yung kanyang panaginip. Hallelujah. Pinatawag niya yung mga magician, at alam niyo ba, mga kapatid, nang binasa ko yung Bible commentator, yung pinatawag ng Haring Paraon doon ng mga magician, mga matatalinong tao, ito yung mga, sabi ng commentator, mga top astronomers, top soothsayers, mga kapatid. Hallelujah. Top future tellers, mga kapatid. Ibig sabihin, matataas ang mga pinag-aralan nito. Hallelujah. Malalalim ang mga pinag-aralan nito. Hallelujah. Pinag-aralan nila paano ipaliwanag yung mga star, yung iyong panaginip. Hallelujah. Kung sa panahon natin ngayon, parang sa Quiapo yan, yung mga nanguhula, mga kapatid, at may mga bolang kristal. Parang ganun yan, pero mas malalim ang kanilang pag-aaral, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit kahit malalim ang kanilang pag-aaral sa mga bituin, mga kapatid, sa mga paligid, hindi nila nagawang ipaliwanag ang panaginip ng Paraon. Hallelujah. Ngunit itong si Joseph, mga kapatid, na nasa kulungan, amen, hallelujah, hindi siya nag-aral, hindi siya professional, wala siyang malalim na pag-aaral sa mga star, mga kapatid. Hallelujah. Taong preso siya. Hallelujah. Naging katulong siya, mga kapatid. Ngunit siya yung ginamit ng Diyos para i-interpret ang panaginip ng Paraon. Hallelujah. Itong si Joseph, mga kapatid, walang pinag-aralan. Hallelujah. Hindi nag-aral ng malalim. Ngunit yung mga Egyptian, mga kapatid, ay pinag-aralan yung mga bituin sa kalangitan. Malalim ang pag-aaral nila sa mga bituin. Ngunit itong si Joseph, mga kapatid, walang malalim na pag-aaral, mga kapatid. Ang kaibahan nga lang nila, yung mga Egyptian, yung mga future tellers, mga kapatid, nag-aaral sila sa mga bituin. Ngunit si Joseph, mga kapatid, hindi siya nag-aral sa bituin. Hallelujah. Mas lumalim siya sa lumikha ng bituin. Hallelujah. Mas kinilala niya yung Diyos na lumikha ng bituin. Master nila yung mga bituin, pero master ni Joseph ang Diyos na lumikha ng mga bituin, mga kapatid. Hallelujah. Ang kaibahan nga lang kay Joseph, hallelujah, at sa mga Egyptian, yung mga Egyptian, kinikilala nila yung kanilang kaalaman. Pinag-aaralan nila yung mga bagay. Ngunit si Joseph, mga kapatid, may malalim na pagkakilala sa lahat ng mga bagay na lumikha, mga kapatid. Si Joseph ay may malalim na pagkakilala sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Ito ang kaibahan sa atin, sa mundo, mga kapatid. Yung mundo nag-aaral sa lahat ng mga bagay. Malalim ang kanilang pag-aaral. Pero sa atin, mga kapatid, isa lang ang ating pag-aaralan.
walang iba ang ating Panginoon. Ikilalanin mo lamang ang Diyos na lumikha. Hallelujah, mas malalagpasan mo pa yung mga may pinag-aralan, yung may mga malalim na pinag-aralan sa lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Praise God. Dahil ang lahat ng ating kalaman, ito po ay nanggagaling sa Panginoon. Maging si Solomon nagsabi, hallelujah, Proverbs chapter 2 verse 6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Amen. Dahil iba ang nag-aaral sa nilikha kaysa sa lumikha, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga tao pinag-aaralan yung mga nilikha, pero tayo pinag-aaralan natin yung Diyos na lumikha. Mas lamang tayo sa mga future teller, mga kapatid, mga malalalim na pinag-aralan ng tao kapag ka meron kang Diyos, hallelujah, na makapangyarihan na source ng kaalaman. Hallelujah, kaya si Joseph, hindi siya umaasa sa kanyang talino. Amen. Hindi siya umaasa sa kanyang ability. Yung mga future teller umaasa sa kanilang talino, mga kapatid. Ngunit si Joseph hindi umaasa sa kanyang lakas, sa kanyang talino, mga kapatid. Siya'y umaasa sa Diyos na nagbibigay ng talino. Sabi nga ng Bible, is not by might, is not by power, but by the Holy Spirit, saith the Lord of hosts. Hallelujah. Hindi ito patungkol sa talino ng tao. Hindi ito patungkol sa kapangyarihan ng tao. Ito'y patungkol sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kung minsan hindi natin kailangan ng ating kaalaman, abilidad. Hallelujah. Maraming magagaling, maraming skilled, mga kapatid. Ngunit kung minsan yung mga skilled, yung mga ability ay nawawala ng kapangyarihan. Mas nagtatagumpay pa rin, mga kapatid, yung merong Diyos na sandigan, yung merong Diyos na kinikilala. Amen, amen. Hallelujah sa buhay. Praise God. Hindi natin winawalang kabuluhan ng skills, hallelujah, at ang ability. Ngunit subok na natin kung minsan may mga taong matindi ang skills, matindi ang ability, pero pag hindi niloob ng Diyos na magtagumpay, hindi talaga yan magtatagumpay. Kung minsan magtataka tayo, yung mga taong walang pinag-aralan, yung pa yung nagtatagumpay. Bakit, mga kapatid? Totoo na ang katagumpayanan, hindi nanggagaling sa iyong abilidad, hindi nanggagaling sa iyong talino, ito'y nanggagaling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, dumarating ang failure kapag nakadepende ka na sa iyong abilidad. Hallelujah. Dumarating ang kabiguan pag ikaw ay nakadepende na sa iyong talino, sa iyong diskarte sa buhay. Dumadating ang failure, mga kapatid. Hallelujah. Lagi nating tatandaan, huwag tayong didepende sa ating abilidad, sa ating talino, sa ating galing. Hallelujah. Dapat tayo ay nakadepende lagi sa Panginoon. At pag mas kilala mo ang Panginoon, pag may malalim kang pagkakaalam sa Diyos, depende ka talaga sa Panginoon. Si Haring David, sabi ni Haring David, I depend on God alone. Amen. I put my trust in Him. Sa Diyos lang ako umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Kung meron tayong malalim na pagkakakilala sa Diyos, malalim na kaalaman sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, siya talaga ang ating aasahan. Hindi sa ating ability, sa ating kaalaman, sa ating galing. Amen. Alam ko marami tayong pangarap sa buhay, mga kapatid. Lahat ng may pangarap magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Tanungin mo yung katabi, may pangarap ka ba? Hallelujah. Tunay, mga kapatid, na meron tayong pangarap. Yan ay likas sa tao. Meron tayong pangarap sa buhay. Ngunit, kung minsan, binabagsak ng Diyos yung ating pangarap. Hallelujah. Hello, mga kapatid. Sometimes, binabagsak ng Diyos ang ating pangarap. Hallelujah. Kung minsan, dinudurog ng Diyos ang ating mga plano sa buhay. Bakit, mga kapatid? Upang kilalanin natin siya at sa Kanya tayo dumepende, mga kapatid. Dahil kung minsan, kinakailangan nating masaktan, kinakailangan nating ma-broken, mga kapatid, upang magising tayo sa katotohanan na siya lang talaga ang kailangan natin sa ating buhay. Dahil pag laging success tayo, maaaring hindi
natin kilalanin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. At pag mas lalo tayong dumadaan sa mga masasakit na bagay, mga painful sa ating buhay, hallelujah, mga broken season ng ating buhay, mas lumalalim ang pagkakakilala natin sa Diyos. Mas lalo nating nakikilala ang Panginoon. Mas lalo natin siyang kinikilala na Diyos ng ating mga buhay. Kaya salamat sa pagsubok mga kapatid. Salamat sa mga broken season. Dahil dito kinilala natin ang Panginoon. Kung minsan hindi ka magpapagamit pag hindi ka na broken. Kung minsan hindi ka magpapagamit pag hindi ka dumaan sa pagsubok. Kaya minsan dinadaan tayo ng Diyos sa pagsubok upang magising tayo na tinatawag tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nagagamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kung minsan hirap magpuri kapag sagana ang buhay. Kaya minsan dinadaan ka ng Diyos sa broken season para matuto kang lumuhod. Matuto tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Magkaroon ng malalim na kaalaman sa Diyos. Hallelujah. Ang Diyos siyang nagbibigay ng malalim na kaalaman patungkol sa Kanya. Daniel chapter 11 verse 32, ngunit ang bayan na nakakakilala sa kanyang Diyos o sa kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Hallelujah. Isang paraan, mga kapatid, upang mas lalong lumalim ang kaalaman natin sa Diyos, upang mas lalong magpahayag ang Panginoon, upang mas lalong magpahayag, malayang magpahayag ang Diyos sa ating buhay, upang mas lalong lumalim ang kaalaman natin sa Diyos. Isang paraan, mga kapatid, isurrender natin ang ating buhay. Hallelujah. Ang ating buong sarili sa Panginoon. Hallelujah. Tapikin mo ang iyong katabi. Sino po muna ang iyong buhay sa Panginoon? Hallelujah. Tanungin mo Sino na po mga muna? kapatid, sino po muna ba ang buong buhay mo sa Diyos? Praise God. Hallelujah. Dahil kung minsan, mga kapatid, itong humahadlang kung bakit hindi nagpapahayag sa atin ang Diyos. Dahil hindi natin maisuko-suko ang ating buong buhay sa Panginoon. Hallelujah. Meron pa tayong bitbit sa ating mga puso, mga kapatid. Meron pa tayong daladala sa ating mga puso na hindi natin maisuko sa Diyos. At ito yung humahadlang kung bakit hindi natin siya makilala. Hindi tayo lumalim sa pagkakakilala sa Panginoon. Dahil meron pa tayong bitbit sa ating puso, mga kapatid, na hindi natin maialay sa Panginoon, maibigay sa Panginoon. Hallelujah. Church, naglilingkod na rin lang tayo sa Diyos. Itutuloy natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Nangaral na rin lang ako. Itutuloy ko na ang ating pangangaral. Sumisigaw na rin ako. Isisigaw ko na rin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kung meron man tayong daladala sa ating mga puso, naglilingkod ka na rin lang sa Panginoon. Ibigay mo na yan sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dahil kung minsan, yung mga tinatago-tago natin sa ating mga puso, na mga kasalanan, mga kabigatan, mga pagsubok, mga kapatid, hindi natin maisuko sa Panginoon. Ito yung nag-umahadlang upang hindi natin siya makilala ng gusto. Hindi siya makakilos ng gusto sa ating buhay dahil hindi natin maisuko ang ating buhay sa Panginoon. Church, ito na yung time, mga kapatid, na malaya nating ibigay ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Dahil wala na rin tayong pupuntahan dito sa mundo, mga kapatid. Yes, kailangan natin maghanap buhay. Yes, kailangan natin kumain. Pero mas kailangan natin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. At pag sinuko natin ang ating buhay, mas lalong lalalim ang pagkakakilala natin sa Diyos. Amen. Dati, mga kapatid, nung ayaw ko magpagamit sa Panginoon, hallelujah, feeling ko, kung minsan walang Diyos. Pero pag nagpapagamit ka pala talaga sa Panginoon, hallelujah, pag sinuko mo ang Panginoon, makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Tunay na pag sinuko natin ang ating buhay, papasok yung pagiging spirit ng desperado natin sa Diyos.
Alam niyo kung bakit kung minsan hindi tayo desperado sa pagpupuri sa Panginoon, hindi natin inaalay ang ating buhay sa Diyos. Dahil naniniwala ako, pag inalay mo ang iyong buhay sa Diyos, magiging desperado ka sa Panginoon. Hallelujah. Pag sinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, hallelujah, mararamdaman mo ang gutom sa salita ng Panginoon. Pag inalay mo ang iyong buhay, sinuko mo ang iyong buhay, papasok ang uhaw sa presensya ng Panginoon. Hanapin mo na ang presensya ng Panginoon. Isa sa dahilan kung bakit hindi ka uhaw, baka hindi mo isinusuko ang iyong buhay sa Panginoon. Hallelujah. Dahil naniniwala ako pag sinuko natin ang ating buong buhay sa Panginoon, lagi kang gutom sa salita ng Diyos. Gusto mo laging gawain. Gusto mo laging yung presensya ng Panginoon. Dahil sinuko mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Lahat ng mga gusto mo sa mundo, binitawan mo na. Binigay mo na ang iyong buhay sa Panginoon. I believe lagi tayong uhaw sa presensya ng Diyos. Pagka ganyan mga kapatid. At ang Diyos magpapahayag sa atin at mas lalo nating makikilala ang Panginoon. Magkakaroon tayo ng malalim na knowledge sa Panginoon pag binigay mo ng malaya ang iyong buhay sa Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, ang totoong pagsamba ay yung ialay natin ang ating buhay sa Diyos. Ito yung karampatang pagsamba, yung isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Yung ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. At pag nagawa mong ialay ang iyong buhay, dun siya magpapahayag sa iyong buhay. Dun ka lalalim sa Panginoon. Dun mas lalong lalalim ang kaalaman mo sa Panginoon. Bakit? Dahil naisuko mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pag sinusuko natin ang ating buhay, mga kapatid, malayang nakakakilos ang Panginoon. At habang inaalay mo ang iyong buhay sa Panginoon, mga kapatid, ang ating sarili ay Jesus Christ. Pag inaalay natin ito sa Panginoon, na Lord, Ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Ikaw na ang bahala sa aking mga pagsubok, Panginoon. Ikaw na ang bahala sa aking mga kaisipin, sa mga aking iniisip, sa aking mga problema, sa aking depresyon. Lord, Ikaw na po ang bahala, Panginoon. I believe, mga kapatid, unti-unting nasusolusyonan ang mga problemang kinakaharap mo. Unti-unting nagkakaroon ng daan, mga kapatid, dahil malaya mong binibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Hallelujah. Sa aking conclusion, mga kapatid, merong isang babae na grabe ang pagsubok, grabe ang trials, mga kapatid, sa kanyang buhay. Dahil kung iisipin natin, mga kapatid, ang kanyang patotoo, yung kanyang mahal sa buhay ay nasa ospital. Nagkritikal ang mahal niya sa buhay doon sa ospital. At dahil matagal sila sa ospital, napakalaki ng bill nila. Napakalaki ng bayarin nila. Amen. Iniisip niya paano gagaling ang kanyang mahal niya sa buhay. At paano niya mababayaran yung bill niya sa ospital. Amen. Hallelujah. At palakad-lakad siya sa ospital na hindi niya nalalaman na siya po ay nade-depress na, mga kapatid. Alam niyo, pag nade-depress kayo, hindi niyo alam sa inyong sarili na nade-depress na kayo, mga kapatid. Naglalakad siya ng naglalakad, hindi niya alam, at hindi niya rin ma-share sa mga kapatiran dahil ayaw niya makadagdag sa problema ng kapatid niya. Hindi niya rin ma-share sa kanyang kamag-anak dahil ayaw niyang makadagdag sa problema ng kanyang kamag-anak. Ganyan ba tayo, mga kapatid, kung minsan may mga pagsubok tayo sa buhay na hindi natin ma-share kahit sa mahal natin sa buhay? Kung minsan sinasarili natin, mga kapatid, ang kabigatan, mga kapatid, sa ating buhay, hallelujah, hindi natin ma-share, ngunit nakikita yan ng Panginoon. Hallelujah, sinasarili niya lang, mga kapatid. At hindi niya alam saan siya lalapit. At dumating yung time na Sunday, mga kapatid, nagsamba siya. Sa maikling istorya, mga kapatid, habang nangangaral ang preacher, nung tinawag din altar call na, mga kapatid, lumapit siya sa harapan at lumuhod siya. Iniyak niya sa Panginoon yung kanyang kabigatan. Hallelujah, hindi niya binabanggit yung kanyang pagsubok dahil baka marinig ng kanyang katabi. Pero sa kanyang kaisipan, mga kapatid, nananalangin siya na, Lord, ang mahal ko sa buhay ay bigyan mo ng kagalingan. Sa kanyang kalooban na, Lord, bigyan mo ng kasagutan ang bill namin doon sa ospital.
Hallelujah, nahihirapan na ako, Panginoon, hindi ko ito mabigkas sa aking katabi, sa aking mahal sa buhay. Hallelujah, bigat na bigat siya mga kapatid, hanggang sa napuspos siya ng banal na Espiritu dahil binigay niya ang kanyang buong puso sa Diyos. Napuspos siya, hallelujah siya, nag-speaking tongue siya mga kapatid. Hallelujah, pagkatapos ng service, namamaga ang kanyang mga mata mga kapatid. Pagdating niya ng ospital, nagulat siya bakit naglapitan yung mga doktor doon. Nagulat siya mga kapatid, ba't yung mga doktor akala niya na matay na yung kanyang mahal sa buhay. Maraming mga doktor na nagulat bakit biglang gumaling yung pasyente na yun. Hallelujah. Nagulat siya, ba't gumaling yung pasyente na ito? Malala ang sakit na ito. Pero ba't gumaling? Nagulat ang mga doktor doon sa ospital mga kapatid na biglang gumaling yung kanyang pasyente. At natuwa siya, pinuri niya ang Panginoon, narinig siya ng lahat ng mga tao. Napurihin ka, Panginoon. Sakila ka talaga. Alam mo mga kapatid, pag hindi kayo dumaan sa pagsubok, hindi nyo talaga makikilala ang Panginoon. Pag hindi kayo dumaan sa broken season, hindi nyo makikilala ang Panginoon, mga kapatid. Hindi kayo magpupuri pag hindi kayo dumaan sa depression. Kaya salamat sa pagsubok, mga kapatid. Salamat sa trials, o hallelujah. Salamat sa mga pagsubok ng ating buhay dahil mas nakikilala natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. At dahil na gumaling na ang kanyang mahal sa buhay, may nakabalita na isang kapatiran na may pera, mga kapatid, tumawag sa kanya. Nalaman yung kanyang problema, mga kapatid. Sinagot ng kapatiran yung bill niya sa ospital, mga kapatid. Tunay, mga kapatid, na unahin mo lamang ang Panginoon. Alam ko, bago tayo pumunta, may dala-dala tayong mga pagsubok sa buhay. Iaalay natin yan sa Panginoon, mga kapatid. Nandito ka na lang ulit, mga kapatid, nandito ka na lang ulit sa church, mga kapatid. Ibigay mo na yung pagsubok mo sa Panginoon. Hallelujah. And I believe, habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, habang itinataas mo ang iyong kamay, sinyales na inaalay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Habang binibigay mo ang daan na madilim, ay nagkakaroon ng liwanag, mga kapatid. Ang maruming kaisipan ay nagiging malinis na kaisipan. Hallelujah. Tayo po'y tumayo.